Ba, anong nangyari dito sa Maleta Boys? Mukhang may kambyo. Ano ba ito? Ah? Nag-reverse ba? Umatras ba? O paano? Pakinggan itong balitang ito ng News 5. Nilabas nila ito dahil merong clarification yata o merong ginawang pahayag itong si Atty. Baligod tungkol doon sa pagkakadawit ng pangalan nitong si Senator Pangilinan na matinding kinagagalit ni Pangilinan at saka ni Sharon Cuneta. Pakinggan niyo ito. Kamali at naisama lang umano ang Wow. larawan ni Senator Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta sa press conference noong isang linggo. Gate ni Baligod, hindi sila ang gumawa ng slideshow ng mga larawan. Wala din naman daw sinabi ang mga umano'y bagman nang ma-flash ang picture ni na Pangilinan. Hindi Niloko katulad na. sa ilang politiko at personalidad na derechahan nilang sinabi na pinaldalhan ng mali-maletang pera. Dagdag pa ni Baligod, ayaw na nilang palakihin ang isyu. Narito ang kanyang pahayag. Problema, sira na yung... So, lumabas yung picture doon because maraming mga pictures ito, no? Malamang yung gumawa ng presentation na isang staff nila ay naisama yon, no? Wag na akong mag-ascribe kung sino nagkamali doon, no? Can you categorically deny if Hindi kami ang nag-prepare na. Nung nilabas ngayon, hindi nag-comment eh. Walang nag-comment sa aming lahat. Naku, grabe itong Ang mga sinabi ito. ko lang dun sa nag-ooperate ng projector, you move forward, sabi ko. Ano yung purpose of picture? Ba't may picture? Let us leave it at that. Ayan na yung sinasabi natin. Ang hilig nyo mag-press conference na alam naman ninyo na ang bawat sasabihin dyan, lalabas at lalabas sa media. Tapos ngayon, pagka ganitong nasira na yung pangalan ng mag-asawang Pangilinan at Sharon Cuneta, sasabihin nyo hindi naman sinasadya, nagkamali lang, nasama lang. Eh parang yung kay Dilima nung araw eh. Si Dilima nagsabing binigyan niya ng pera, maleta. Eh pero kalalabas lang at nakulong yan. Di ba? Bakit ganun? Ang inyong mga sinasabi hindi sigurado tapos bandang huli babawiin. Yung reputasyon at pangalan ng tao ay nasira na hindi ninyo kayang ibalik. Nagpapaliwanag lang ngayon itong attorney ito, Atty. Baligo, dahil nagsalita at nagalit si Pangilinan at saka si Sharon Cuneta. Dahil nga naman imposible yun, sila daw ay nasa Marawi ng mga panahong yun. Tapos sasabihin, binigyan ng mali-maleta. Ang unang-una, si Sharon Cuneta ay bilyonaryong artista yan. Mayamang artista yan si Sharon Cuneta. Tapos sa palagay nyo, tatanggap yung kanyang asawa at kanyang pamilya ng maletang pera. Di ba? Imposible. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Tapos ngayon, nung nag-viral yan at pinag-uusapan, ito na ngayon ang sasabihin nila. Nasama lang, hindi sinasadya. Wow! Yan ang masamang epekto ng inyong press conference na madalas na makangawa lang kayo, makapagsalita lang, wala naman palang matibay na basihan. Eh paano? Nasira na ang pangalan ng tao. Eh kung kinasuhan kayo, edi admission nyo na kayo palpak, o edi makukulong kayo o cyber libel yan. Kasi sinira nyo ang reputasyon ng mag-asawa. Ngayon pala, nasama lang, hindi naman totoo. Wala daw nagsabi doon sa mga Marines na yung Pangilinan at Sharon Cuneta ay kasama. Sa picture lang nasama, ay yun ang mabigat eh. Yan ang mabigat. So, paano ngayon yan? Paano kayo papaniwalaan? Nagtatanong lang tayo. Dati si Dilima, naging biktima rin nyo nung magkapaliwanagan. Sabi nyo, nasama lang. Dahil hindi pa nga congressman, pinagbintangan ninyo. Ginawa nyo congressman, nasama lang daw. Ito na naman kay Pangilinan, ganun din. Eh parang yung kay Tito Soto, pinagbintangan ninyo na yung Mr. Mark daw yung tumanggap ng pera, yung pala 2015 pa lang patay na. 10 taong patay na yung sinasabi niyong tumanggap ng pera ay yung sinasabi niyong operasyon ng pagbibigay ng pera 2022 hanggang 2025. Si Senator Soto noon, o si Senator Soto, hindi siya senador noon dahil tumakbo yung Vice President ng 2022, natalo. Kaya mula 2022 hanggang 2025, hindi yan senador. Ngayon lang niya nahalal ng 2025 ulit. Pangalawa, yung sinasabi niyong Mr. Mark na tumanggap ng pera ay matagal na palang patay, 10 taon na. Wow! Paano ngayon yan? Nakasabit-sabit na kayo. Ay tama lang pala yung ginawa ng mga inakusahan nyo, kasuhan kayo ng cyber libel dahil talagang magkakawindang-windang. Ang reputasyon ng mga personalidad o kahit na simpleng tao, mahalaga yan.
na nirespeto at pinangangalagaan nila yung buhay nila at pangalan nila, sisirain nyo sa sinasabing hindi sinasadya, nadamay lang, naipakita lang. Anong klase mga testigo yan? Malita boys. Kaya tuloy kayo, tinawag ni Senador Rapi Tulfo na kargador eh. O ngayon ang tawag nga, malita boys na eh. Hindi na kayo testigo o hindi na kayo tinawag na dating Marines o sundalo. Kasi nga, pabago-bago. Pilit na pilit yung inyong mga statement. Bawat press conference nyo, halatang-halatang sinusubuan lang ng mga politiko. So pasintabi na, kayong mga malita boys at mga nagpapahayag tungkol dyan sa mga korupsyong ito, sinisira ninyo ang ating bansa. Sinisira nyo at nagpapagamit kayo sa mga politikong galit sa gobyernong ito. Nagpapagamit kayo sa mga politikong merong paghihiganti sa gobyernong ito at mga kaalyado nila. Isipin mo, ako mismo nung lumabas yung balita na binabagat si Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, sabi ko talagang malaking pagkakamali. Yung mga Pangilinan hindi na-involve sa korupsyon yan. Tapos lalo pa yung bilyonaryo Sharon Cuneta. Dadala nyo ng maleta. Baka ibalibag sa inyo yan. Maraming pera yun. Hindi niya kailangan yan. Sa totoo lang. Tapos ay ngayon, ulitin ko. Parang, ay nadamay lang, hindi naman sinasadya eh. Sus Marosep, ano pang kredibilidad nyo? Dapat kayo ang makulong. Dapat talagang kayo kasuhan. Dahil kayo ay maraming sinasabi, hindi pala nyo kayang patunayan. Tama yung ginawa ng mga naunang kinasuhan nyo. Nag-file ng cyber libel, 12 na atang kaso yan. Ngayon, magsha-shopping kayo, mag-iikot-ikot kayo sa buong Pilipinas para harapin nyo yung mga kaso. At yung kredibilidad ninyo, sa aking personal opinion, pababa na ng pababa. Kasi pag pumutok ang istorya, dinidinay nyo. At ang simpleng sagot ay nadamay lang. Kung sino man na may kagagawa niyan, ayaw ko na sabihin. Time dali. Kayo nag-press conference. Di ba ang press conference pinaghahandaan? Di ba ang lahat ng sinasabi, dapat pinaghahandaan? Kung kayo ngawa lang ng ngawa, salita ng salita, wala naman pala kayong basihan, wala naman pala kayong dokumento, di paninira lang yan ng reputasyon ng mga tao na inyong binabanggit. Wow, Atty. Baligod. What happened to you? Nung araw, nire-respeto kita. Nung araw, ini-interview pa kita eh. Nung ikaw ay aktibo rin doon sa issue paglaban sa PIDAP. Pero bigla kang nawala. Ngayon lumitaw ka. At ikaw ang abogado ng Maleta Boys. Anong kredibilidad na ngayon kung kayo paulit-ulit na sumasablay? Saan ang katotohanan at katarungan pagkaganyan? Ang maniniwala lang sa inyo ay mga Duterte supporters. Kasi Duterte supporters din ang gumagamit sa inyo. Pero yung majority ng mga Pilipino, matitinong Pilipino, ay hindi maniniwala. Dahil ang dinadamay nyo kung sino-sino na lang. Kung sinong gusto nyo sirain, idadamay nyo. Huwag ganon. Yan ay merong mahigpit na pananagutan. Please like and share, subscribe and follow.